Okay, good evening po sa inyong lahat. Nagkaroon po tayo ng ng break last week. Maraming may sakit sa bahay namin. Salamat po sa mga nag-pray para sa amin. And so, nalaktawan natin yung Lord's Day 8 dapat last week. Pero ngayon po natin pag-aaralan yan. So, hindi natin matatapos yung 52 Lord's Days ng Heidelberg Catechism this year. Pero okay lang po yun. Mahirap din naman yung every week. Okay, so ngayon ay ihanda po natin yung ating pag-iisip. Siyempre, yung puso natin sa pag-aaralan natin. Kasi we'll study yung actually introduction ng Apostles' Creed, and we'll have a special emphasis sa doctrine of the Trinity. So medyo crucial na pag-aaral ito. And akala ng iba ay hindi relevant sa buhay Kristiyano yung ganitong mga doktrina. Pero makita natin na this is really very relevant for all of us. Okay, so let's pray. Our Father in Heaven, salamat na kayo ang palaging nagtuturo sa amin. Salamat po na kayo din ang nagbibigay sa amin ng kasabikan para mag-aral. Salamat dahil pinapakita mo na talagang kailangan po namin matutunan ang maraming bagay tungkol sa iyong salita. Ang maraming bagay tungkol sa iyo. Hindi ka po namin ganun kakilala. So we want to know you more. At salamat dahil nagpapakilala ka sa amin. And so Lord, dalayan ko na you reveal yourself to us in a special way through your word sa pamagitan din ng Heidelberg Catechism and ng Apostles' Creed na ginagamit mo, Panginoon, yung mga historic documents na katulad nito para turuan kami tungkol sa pananampalataya at yung dapat namin paniwalaan na kaisa ng mga kapatid namin kay Kristo mula pa nung matagal ng panahon, Panginoon. And salamat dahil our faith is not a modern faith. This is not just a modern invention, pero merong historical reality na nakaugat sa iyong mga salita. So Panginoon, gabayan mo kami sa lahat po ng nakikinig din at nakikibahagi sa pag-aaral na ito. Naway ibigay mo sa amin yung pagkapala na nanggagaling po sa iyong salita. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, so as we continue sa Lord's Day number 8, ay balikan lang natin yung question number 23. Kasi yung question 24 and 25 na pag-aaralan natin ay nakakonekta dito sa question number 23. So yung question number 23, yung kasi pinag-usapan natin sa Lord's Day number 7, yung tungkol sa pananampalataya. Na syempre, we will not benefit dun sa salvation, sa eternal life, sa benefit ng ginawa ng Panginoong Jesucristo kung wala tayong pananampalataya. So pinag-usapan natin kung ano ba yung nature of saving faith. At ano ba yung dapat nating paniwalaan kung tayo talaga ay merong pananampalataya. And so yung last part ng pag-aaral natin sa question 23 ay tinanong doon yung what are these articles? Ano daw yung pinaniniwalaan natin ng mga Kristiyano at ano yung dapat natin paniwalaan. Dahil kung hindi natin pinaniniwalaan ito, ay imposible na tayo ay maituring na Kristiyano. So what are these articles? So ito yung tinatawag na Apostles' Creed. And then, Pastor Marlon, can I ask you to read yung Apostles' Creed? Yes. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. Okay. I believe in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. On the third day, He arose from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe a Holy Catholic Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body,
and the life everlasting. And the life everlasting. Then si Irish, pwede ikaw naman sa Tagalog. Question 23, ano-ano ang mga artikulo na kailangan paniwalaan ng isang Kristiyano? Irish? Sure. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit at lupa. Ako'y sumasampalataya kay Jesus, kanyang bugtong na anak at ating Panginoon, na ipinaglihi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at isinilang ng Birheng Maria. Nagdusa sa ilalim ng pagtitiis ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog siya sa imperno at sa ikatlong araw ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanang kamay ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay babalik siyang muli upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay. Ako'y sumasampalataya sa banal na Espiritu, sa banal na iglesyang laganap sa kapuluan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Yan. Thank you, Irish. Yun yung tinatawag na the Apostles' Creed. And tulad nung pinag-aralan natin last time, ay hindi ibig sabihin na ito ay directly sinulat ng mga apostol. Pero ito ay nagpapahiwatig na tinatawag na apostolic faith. At makikita natin, pag-aaralan natin sa, actually, Lord's Day number 8 simula ngayon hanggang Lord's Day number 22. So, 3.5 months na pag-aaralan natin itong Apostles' Creed. At meron itong tatlong major sections. And then yung 12, yung tinatawag na 12 articles ng Apostles' Creed. And so, unique yung Heidelberg Catechism dahil sa lahat ng mga catechism, dito lang natin makikita, yung, at least yung mga historic catechism, yung Apostles' Creed, yung exposition ng Apostles' Creed. So bakit mahalaga ito? And we will spend a lot of time dito for several reasons. Number one, yung Apostles' Creed ay confession of our faith. Na bilang mga Kristiyano, pinapahayag natin na ito yung pinaniniwalaan natin. Diba? I believe. So merong personal confession. Pero syempre, kailangan maintindihan natin yun. Kasi ginagamit din ito ng Roman Catholic Church. Ginagamit din ito ng Eastern Orthodox Church. Pero kung mali yung pagkakaintindi natin dun sa mga bagay tungkol sa ginawa ni Kristo at yung paano maliligtas ang isang tao, then it's possible na for some people to confess yung Apostles' Creed, pero wala silang totoong pananampalatayang Kristiyano. Kaya mahalaga na pag-aralan natin to. So pangalawa, identification. Ayon sa history, na isulat itong Apostles' Creed, na ginagamit nila ito as yung confession of faith during baptism. Na parang naalala nyo yung sa Great Commission na baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Now, kung mapapansin niyo yung three major sections sa Apostles' Creed, ay yung I believe in God the Father, I believe in God the Son, I believe in the Holy Spirit. Yun ay kung yung isang tao na ibabaptized, ay sinasabi niya na he's identifying himself with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And syempre yung communion, yung pagiging kaisa sa Panginoong Jesucristo, of course all the persons of the Trinity, and of course communion with all the saints. So we identify not just with God dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, we also identify with all Christians. So ito yung nag-unite sa atin, not just sa isang local church, but yung tinatawag na, kaya mapapansin nyo yung Catholic Church. Small letter C, ibig sabihin, yun yung universal church. We identify, kabahagi tayo ng isang universal church, na hindi lang local church ang pinag-uusapan natin dito. Okay, so but we'll talk more about that sa mga susunod. Okay, any question about the Apostles' Creed? Bakit nakikita ninyo na mahalaga na pag-aralan natin ito? O bakit sa tingin ninyo hindi ito masyadong pinag-aaralan sa mga churches natin ngayon?
Meron bang question? Merong reflection? Ay, okay. Nandito pala si Lala. Meron siyang question. Yung mga nasa Facebook Live, pwede rin po kayo magtanong. So, isang major question dito ay yung word na Catholic. Nasaan ba yun? Sa Tagalog, di nyo naman makikita yun eh. Although yung translation sa Tagalog ay pangkalahatan o yung laganap. Okay? So, dun sa article number 9, I believe a Holy Catholic Church. So, yung Catholic dyan is small letter C. Hindi yan yung Roman Catholic Church. Okay? Ibig sabihin ng C, ang Catholic ay universal. Okay? So, naniniwala tayo sa pangkalahatan ng Christian Church. That's something we need to clarify, of course. Meron pang question? And why do you think hindi bihirang nire-recite yung Apostles' Creed sa mga churches? Maybe natatakot kasi na-associate sa Roman Catholic. Yeah, hindi naiintindihan, right? Yes, oo. Okay. Yeah. Sa akin po, Pastor. Opo, Kuya Weng. Opo, parehas din po kami ni Pastor Marlon. Madalas ko rin po naririnig yun. Kaya lang, hindi ko rin po ganong naunawaan nung nasa Catholic po ako. Pero nung diniscuss nyo na po, nung naipaliwanag niyo po, mas lalo ko pong naintindihan yung kahalagahan ng na yun, Apostle Creed na yun. Yung tamang pagsunod natin sa na. Okay, yeah. Ako po, Pastor. Siguro Yeah, po, yung idea ng mga churches ngayon patungkol sa mga terminology. Halimbawa po yung pag sinabing catechism, parang ang idea ng mga Christian ngayon sa mga modern church, yung catechism is sa mga Roman Catholic, kaya yung mga pagdating sa mga Apostles' Creed, parang iwas na iwas silang talakayan nito. Kasi nga dahil hindi nila totally naunawaan ano nga ba yung mga ibig sabihin ng mga terms. Yeah. So yun, so merong nag-comment din sa Facebook Live. Yung iba sa inyo, if you have access sa Facebook Live, kasi may mga nagko-comment doon, so pwede nyo ring banggitin sa akin. Kasi hindi ko naman laging tinitingnan yun eh. So para makafocus ako sa pinag-aaralan natin. Some of them are also asking questions, so pwede nyo ring itanong. Mahalagang bahagi din yun ng pag-aaral natin. And yeah, yung iba akala nila parang legalistic, hindi naman kailangan gamitin. So, syempre, wala namang sinasabi sa Bible na kailangan nating i-recite to. Hindi naman nakalagay sa Bible talaga yung exact na Apostles' Creed. Yung iba sinasabi, wala na daw mga apostol ngayon. So, ay mga ganun. So, pero if we want to be faithful na ipasa yung pananampalataya natin, na hindi lang tayo yung sumasampalataya, but we are also concerned na ipasa ito sa mga susunod na henerasyon. Like yung sinasabi sa Jude, sa letter ni Jude, for us to contend for the faith that was once for all delivered for the saints. Na tinanggap natin ito. And we have a responsibility to pass this on sa susunod na generation. And sa mga tao na hindi pa nakaka-unawa nito. Kaya dito sa Heidelberg Catechism, we'll spend the next 14 weeks. Iisa-isain natin yung bawat article in 12 articles ng Apostles' Creed. And actually, sa church, sa Baliwag Bible Christian Church, doon po ako nagpapastor, ay naka-schedule this year, I think by June or July, I will start, or maybe August, we'll start a sermon series sa Apostles' Creed. Pero syempre, if you are nag-aaral kayo dito sa Heidelberg Catechism, mauna na tayo.
na pag-aralan ito. Okay? But you can still reserve your questions sa Apostles' Creed sa mga susunod and then later on kasi matagal naman natin itong pag-aaralan. Okay? Pero again, yung goal natin is hindi natin sinasabi na parang yung Apostles' Creed ay kapantay ng Biblia. So ang authority natin syempre yung Word of God. Pero kung nakikita natin na yung bawat statement dito sa Apostles' Creed ay also reflected or mirrored, sumasalamin talaga doon sa tinuturo ng salita ng Diyos, then it is good for us to pay attention kung ano yung sinasabi dito sa Apostles' Creed. Okay, so ngayon, titingnan muna natin yung basic outline ng Apostles' Creed. And then, meron tayong doctrine na pag-aaralan dito. Okay, and then, so yun, question number 24. How are these articles divided? So, ang sagot, pwedeng pakibasa yung sagot. Glandy, nandiyan ka ba, Glandy? How are these articles divided? Nandiyan ba si Glandy? Or sila? Oh, yeah. Nag-message sa group, parang makikinig lang daw muna siya. Okay. Sige. How about Lala? Into 3 parts. The first is about God the Father and our creation. The second about God the Son and our redemption. And the third about God and the Holy Spirit and our sanctification. Wow, thank you, Lala. So sa Tagalog naman, paano nahati ang mga artikulong ito? Sino pong pwedeng magbasa? Aldrin, nandiyan ka ba, Aldrin? Yeah. Sir po. Okay. Paano nahati ang mga artikulong ito? Sa 3 bahagi. Ang una ay patungkol sa Diyos Ama at ang ating pagkalikha. Ang pangalawa ay patungkol sa Diyos Anak at ang ating kaligtasan. Ang pangatlo ay patungkol sa Diyos Espiritu Santo at ang ating pagiging banal. Wow, thank you. So, sige, tingnan natin ulit yung Apostles' Creed. Okay, so ito yung 3 bahagi. So yung una, about God the Father and our creation, yung paglikha sa atin. And then pangalawa, I believe in Jesus Christ at yung pagliligtas niya sa atin. And then yung pangatlo, the Holy Spirit and His work of sanctifying us. So yun yung 3 bahagi ng Apostles' Creed. And then so ang concern nitong question number 24 and then question number 25, yung 2 questions na pag-aaralan natin ay yung biblical doctrine of the Trinity. Relevant ba to na pag-aralan ngayon? Halimbawa, meron isang event sa church. Halimbawa, youth gathering. Tapos ipopromote mo. Okay, pag-usapan natin yung doctrine of the Trinity. So anong karaniwang nagiging reaction ng mga tao kapag ito yung pag-uusapan? Common reactions. Complicated daw, Pas. Yeah, complicated. So medyo mahaba-haba yata ang gabi natin ngayon. Okay, ano pa? Bakit sa tingin ng iba, this is not very relevant? O bakit bihirang pinag-aaralan yung doctrine ng Trinity? Any thoughts on that? Pastor. Apa. Glandy po. Yeah. Nami-misinterpret po kasi na parang 3 po yung Diyos natin. Kapag Trinity, hindi na ipaliwanag na mabuti ang Trinity na one eternal true living God in 3 distinct persons. Pag hindi po na ipaliwanag na mabuti, na-misinterpret po na 3 pala Diyos nyo eh. Yung ganun po, Pastor. Kaya
Yun po yung isa sa iniiwasan na mapag-usapan. Mahirapan pa tayo magpaliwanag dyan pagka meron nag-object, di ba? Okay. Opo, Pastor. Yeah. Ano pa? Any thoughts on bakit iniiwasan ito na i-discuss din sa church, iniiwasan natin pag-usapan, or hindi masyadong interesado yung iba na pag-usapan? Maybe masyadong theological at hirap intindihin sa pangkaraniwang siguro mananampalataya, inisip nila pang mga matured yan, pang mga pastor yan, mga ganun. Pang Bible school lang yan, pang seminary yan. Yes. Pang mga mahilig yan sa theology, mga theological discussions. But every Christian, if we really desire na mas makilala ang Diyos, then hindi pwedeng iwasan natin yung mga ganitong doktrina. At hindi pwede na parang ipaubayan na natin sa mga nag-aaral sa Phoebias tulad nila Irish yung pag-aaral sa doktrina na ito. Kasi ang goal natin bilang mga Kristiyano ay gusto natin na mas makilala kung sino ang Diyos. Okay? And of course, sabihin iba, this is incomprehensible. Yes, talaga naman hindi natin lubos na maunawaan yung doctrine of the Trinity. Pero may mauunawaan natin kung ano yung ipinahayag sa atin ng salita ng Diyos. Naalala niyo yung passage sa Deuteronomy na the things revealed belong to us. But yung secret things belong to the Lord. So may mga bagay talaga na mahiwaga and we cannot explain. Pero we have a responsibility na alamin kung ano yung itinuro sa atin ng Panginoon. And kung naniniwala tayo dun sa profitability ng Scripture, di ba sabi sa 2 Corinthians 3:16-17, na all Scripture is breathed out by God and profitable. So ibig sabihin, if God revealed Himself as a Trinity, 3 persons in one God, ibig sabihin, profitable sa atin. Ibig sabihin, merong malaking kapakinabangan sa atin. Hindi ito for intellectual discussion lang. Na talagang it matters a lot sa relasyon natin sa Panginoon. It matters a lot sa ministry na pinagkatiwala niya sa atin sa church. Okay, so kaya mahalaga na pag-aralan ito. Okay? So, ito po yung summary ng Doctrine of the Trinity in 7 propositional statements. Okay, pakinggan po ninyo mabuti ha. Yung una, there is only one God. So, hindi tatlo ang Diyos, isa lang ang Diyos. Okay? The Father is God, God the Father. The Son is God, God the Son, the Lord Jesus Christ. And the Holy Spirit is God. Although sabihin niya, kita mo, tatlo pala yung Diyos eh. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero, when we talk about the Trinity, isang Diyos, tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. And then number 5, but the Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Father. Okay, so take note of this. Kasi, like if you are, kahit hindi ka pastor, na, syempre, if you are an elder, kailangan alam mo na ipaliwanag yung bawat isa na ito. Pero, as a parent, di ba? Magtatanong din sa atin yung mga anak natin. Eventually, kailangan natin explain sa kanila. Hindi na natin pwede sabihin na, uy, tanong mo kay pastor kung ano ibig sabihin ng Trinity. So, si Kuya Ray, kaya niya ngayon ipaliwanag kina Gab at kina Paulo. Ito yung Trinity. Mayroon isang Diyos, tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Pero ang Diyos Ama ay hindi ang Diyos Anak. Ang Diyos Anak ay hindi ang Diyos Espiritu. Ang Diyos Espiritu ay hindi ang Diyos Ama. So if you want a more graphical illustration, so ito galing sa visual theology. So ito yun. There is only one God. And then mamaya titingnan natin yung mga errors na binabanggit dyan. Isa lang ang Diyos. Okay, isa lang ang Diyos. So there is only one God. So isa lang ang Diyos. And then merong tatlong persona. The Father, the Son, and then the Holy Spirit. At yung Diyos Ama ay fully God, yung Diyos Anak ay fully God, yung Diyos Espiritu ay fully God.
Pero mahalaga itong ano, nakita nito, is not. Yan. Is not. Kasi mamaya, meron tayong makita ng mga error na sinasabi na yung Diyos Ama, hindi yung Diyos Anak, yung Diyos Espiritu, yung Diyos Anak. Okay, so tatlong magkakaibang persona, pero they are co-equal and co-eternal. Okay? They're fully God. So yun yung doctrine of the Trinity. Any question? Alam ko marami kayong tanong, pero so paano nakakatulong yung ganitong paliwanag? Yeah, any questions so far before we continue? And mahalaga ito to set boundary kasi may mga errors simula pa nung early church na lumabas patungkol sa Trinity. Yung mga heresies. Is this clear? Kapag tinawag ko kayo na magpaliwanag, kaya ba ninyo ipaliwanag to? Mukhang tahimik yung mga nasa Zoom. Ito pala ang topic ngayon. Mahirap pala. Okay. Anything na hindi klaro dito sa illustration na to? Or yung paliwanag kanina. Ito. Anything na not clear? Meron ba kayong question before I move on? Okay, so kung wala, pwede po tayo magpatuloy. Yeah, it's and some sa Facebook Live ay nagko-comment din sila na of course it's really hard to explain. Pero mamaya makita natin dun sa question number 25 na we confine ourselves dun sa ni-reveal sa atin ng Panginoon. And kung mapansin ninyo, meron din mga bad illustrations na ginagamit sa Trinity. And we'll talk some, pag-usapan natin yung ilan doon sa mga bad illustrations na yun. Okay? Pero yung isa sa creed na mas sumunod sa Apostles' Creed, yung pinaka-earliest talaga, yung Apostles' Creed, ito yung Athanasian Creed na nanggaling, hindi lang kay Athanasius, kasi lumabas yung issue noon tungkol kay Arius na dinideny niya yung divinity of the Lord Jesus Christ, na sinasabi niya na ang Panginoong Jesus ay hindi siya Diyos, hindi siya divine, siya ay tao lang. Okay, so dito sa Athanasian Creed ay nakasulat, Kuya Ray, pwede yung basahin. How this is the Catholic, that the worship one God is Trinity, and the Trinity in unity, either bleeding their person, not dividing their essence. For the person of the Father is distinct person, the person of the Son is another, and that the Holy Spirit is still another. But the divinity of the Father, Son, and the Holy Spirit is one. Their the glory equal, their majesty co-eternal. Okay, thank you, Kuya Ray. So sa Athanasian Creed, again, this is a biblical expression ng doctrine of the Trinity. Kaya sinabing Trinity, yung unity, yung three persons. Three persons in one God. Okay? And then, so pinapakita dyan na their glory equal. Yung glory of the Father, glory of the Son, glory of the Holy Spirit, then their majesty co-eternal. So, pantay-pantay ang pagka-Diyos ng bawat persona dito sa Trinity. And then si Ria, may tanong kanina,
May tanong siya sa Facebook Live. Ang question niya, paano nagkaroon ng oneness? Yes, some of our members ay galing talaga dun sa church na naniniwala dun sa oneness. Na ibig sabihin ng oneness, syempre naniniwala tayo na isa lang ang Diyos. Pero yung oneness, ibig sabihin, isa lang yung isang Diyos, isang persona. So yung God the Father, siya rin yung God the Son. Siya rin yung God the Holy Spirit. Yun yung oneness. Okay? O yung mga Unitarian. So actually, hindi lang yun yung heresies na kailangan nating iwasan kapag pinag-uusapan yung Trinity. So magbibigay lang ako ng ilan. Okay? Tingnan niyo to. Yung una, yung tritheism. Hindi ko alam kung meron pa nagsasabi nito. Pero at least ito yung accusation sa atin ng mga Muslims, ng ibang mga ng Islam, yes. And then some other religions na sinasabi, bakit tatlo ang Diyos ninyo? Okay? Or yung Iglesia ni Cristo, sinasabi din na, di ba tatlo yung Diyos ninyo, isa lang ang Diyos. Okay? So, gusto natin linawin na when we talk about the Trinity, only one God. Okay? The Lord is one, sabi sa Scripture. Isa lang ang Diyos, hindi dalawa, hindi tatlo. Okay, yung pangalawa, yung tinatawag na subordinationism. Subordinationism. Okay, so nandiyan pa ba kayo? Okay pa kayo? Wala pang nagno-nosebleed sa inyo? Okay, subordinationism. Ibig sabihin, naniniwala sila merong Diyos Ama, Anak, Espiritu. Pero yung Diyos Ama, yung pinakamataas. And then syempre yung expression nito, yung Arianism na nanggaling kay Arius na dahil ang Diyos Ama yung pinakamataas, ibig sabihin yung Diyos Anak, syempre yung Anak, yung Espiritu, hindi sila Diyos. Okay, isa lang yung Diyos at ang si Kristo ay hindi Diyos. O kaya, so question pala, anong grupo yung naniniwala dito sa Arianism na hindi Diyos si Kristo? Meron ba kayong kilalang grupo, religious group? Iglesia ni Cristo. Witness. Iglesia ni Cristo. Saka? Jehovah's Witness. Jehovah's Witness. Yeah, Jehovah's Witness. Okay. Witness. Yeah, pero I think kailangan natin pag-usapan to or pag-aralan pa. Yung Jehovah's Witnesses, tsaka yung Mormonism, yung Church of Latter-day Saints, actually, they believe somehow na Jesus is divine. Pero, small letter G na God. Kaya kung mapapansin mo sa version ng Bible nila, yung John chapter 1 verse 1. You're familiar with John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was, ang translation nila doon, a God. A, small letter G, O, D. So, yung God, yung Ama yun. Yung Anak, hindi siya kapantay ng Diyos Ama. Mas, in a way, divine siya, pero mas mababa na level yung kanyang pagka-Diyos. Okay, so, yun yung subordinationism. Okay? So, is that clear? Yeah, so Jehovah's Witness, the Holy Spirit is not, is not a person, ang paniniwala nila. Okay? Okay? So yan, tritheism, subordinationism, and then itong pangatlo ay modalism. Okay, so yung iba kasi ginagamit nila na, may nag-comment dito, na ginagamit nila na yung sinabi ni Jesus, I and the Father are one. Okay, so yung modalism, ito yung oneness, or Unitarian. Isang Diyos, isang persona. Okay? So, yung Diyos minsan yung anyo niya ay God the Father. Minsan siya ay God the Son. Minsan siya ay God the Spirit. Okay? So, sa kanila, 'di ba kanina yung expression natin, alala niyo yung the Father is not the Son. So, sa kanila, the Father is the Son.
The Father is the Spirit is the Son. So yun yung oneness. Okay? Kaya mahalaga na for us to avoid this, kasi iba nagtatry na magpaliwanag ng Trinity. Nakadinig na ba kayo ng ibang mga illustrations na ginagamit to explain the Trinity? Magbigay nga kayo ng ibang ng mga illustrations na narinig ninyo. Kasi mahirap yung concept eh. And this is really difficult. Parang, isang Diyos, tapos tatlong persona, di tatlong Diyos, yung mga ganun. So, and then, some Christians, and they're trying hard to explain using illustrations para medyo madaling maintindihan. Kaso, wala talagang illustration na perfectly makapag-illustrate dito sa nature of God as Trinity. So, meron ba kayong naisip? Meron kayong narinig? Itlog daw, basta. Itlog, egg. Yung itlog. O ano yung itlog? Yung balat, yung gitna, at saka yung puti. Okay. Paano pinapaliwanag yon? Parang oneness nga ang dating. Oneness ba yun? Parang ganun. Hindi ko alam. Hindi ako sure. Parang, so, meron tatlong parts, right? Parang tatlong part. Oo. Pero, ang mangyayari doon, na parang hinati-hati mo yung Diyos, yung pagka-Diyos, okay? Yes. Ano pa? Yung tubig, pwede siyang liquid, right? Solid, pag ice. Tapos, vapor. Kapag, yung kumulo na, tapos nag-vaporize na. Okay? Mm-hmm. So, yung problem doon, parang lalabas din ng modalism, right? Oneness. How about yung 3-in-1 coffee? Pwede ba natin gamitin illustration yun? 3-in-1, di ba? Our God is 3-in-1, di ba? Kanta yan sa How Great is Our God. Pwede ba natin gamitin illustration yung coffee na 3-in-1 to explain the Trinity? May sugar kasi yun. Bakit hindi? Bakit hindi? Kasi, different, yun? Tatlong magkakaibang substance. Right? Coffee, creamer, and sugar. Yes. So, magkakaiba yun. And so, when we're talking about God the Father, they're equal in substance. Yung pagka-Diyos nila. Ng bawat persona sa Trinity. So, just for us to avoid yung mga errors na ito, wag na lang tayong gumamit ng mga illustration. Okay? Even kahit yung visual na pinakita ko kanina, syempre may mga limitation yon. Pero ang goal natin, let's just stick dito sa mga statements na to. Okay? Naalala niyo to? Yan. One God, Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, the Father is not the Son is not the Holy Spirit is not the Father. Okay? Yeah. So, any question? Meron pa? Is this clear? Ano lang to Introduction pa lang to sa doctrine of the Trinity. So, bakit mahalaga ito? Kasi in this way, we will mas ma-appreciate natin yung Apostles' Creed. Kasi yung Apostles' Creed is a Trinitarian creed. Okay? So, dun sa Article 1, God the Father and our creation. So, Articles 2 to 7. So, yung Article 1 na yan, pag-aaralan natin the next 2 Lord's Days. And then, ito siguro 5 or 6 Lord's Days ang spend natin when we're talking about the Lord Jesus Christ and our redemption. Yung Articles 2 to 7 ng Apostles' Creed. And then yung pangatlo, God the Spirit and our sanctification. Okay, question. Pag sinabi ba ng Heidelberg Catechism, ito baka lang nakalimutan na ninyo eh. Wait lang. Ito, yung how are these articles divided? So yun, God the Father, tingnan nyo, and our creation. God the Son and our redemption. God the Holy Spirit and our sanctification. So,
Ibig bang sabihin nun, ito question na, ibig bang sabihin nun, na yung creation ay exclusively the work of God the Father. Yung redemption, exclusively the work of God the Son. Yung sanctification, exclusively the work of God the Spirit. Yun ba yung tinuturo ng Heidelberg Catechism? No. No. Bakit no? Yung sa definition kanina, the Father is not the Son is not the Holy Spirit, yung ganun. Hindi, oo nga. Ibig sabihin, nakikita naman dito yon na magkakaiba. Magkakaiba sila. Pantay-pantay pero magkakaiba. And then magkakaiba din yung roles nila. Pero yung question ko, ibig ba sabihin na yung paglikha sa atin, ang Diyos Ama lang ang gumawa. Yung pagliligtas sa atin, ang Diyos Anak lang yung gumawa. Yung pagpapabanal sa atin, Diyos Espiritu lang ang gumagawa. Gawa ng Trinity yun. So bawat isa ay gawa ng Trinity. Yes. Right? Yes. Okay. Pero, bakit yung creation associated with God the Father? So, ipaliwanag natin. This doesn't mean each person has his own exclusive work, which he does, and the others are not involved. So parang, okay, God the Father, ikaw na bahala sa creation, ha? Manonood lang kami. And then nung sa redemption, sabihin ni God the Father, kay God the Son, ikaw na bahala, iligtas mo yung mga makasalanan. Papanoodin ka na lang namin. Okay, hindi yun ibig sabihin nun. Okay? Ibig sabihin, all three persons are involved in every work of God. But each work is most appropriate for that person. Thus, each work is prominent in that each person is prominent in that particular work. Okay? So yung creation, yung in a way parang lead role, yung mas prominent kay God the Father. Pero alam natin na God the Son, God the Holy Spirit ay involved sa creation na yun. Just look at Colossians chapter 1. And then sa Genesis chapter 1, di ba, the Spirit is hovering over above the waters. And then yung redemption, sino ba nagplano ng pagliligtas sa atin? Di ba ang Diyos Ama? Sino ba yung nag-apply ng redemption sa atin? Yes, it was accomplished by Jesus on the cross, pero yung benefit of redemption applied to us by the Holy Spirit. Yung sanctification, yes, primarily attributed sa work of the Holy Spirit. Pero ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, ang siyang nagtutulong-tulong para tayo ay pabanalin. Okay? So look at 1 Peter chapter 1 verse 2. Samaita natin dito yung unified, yung work nila in redeeming us. Can I ask Andrea, nandiyan ka ba? Pwede ba mong basahin 1 Peter 1? Andrea? Or si Roderick? Roderick, can you read 1 Peter 1:2? Or kung sino pong pwedeng magbasa. Ako na lang po, Pas. Okay. 1 Peter 1:2, according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient and to be sprinkled with the blood of Jesus Christ, may grace and peace be multiplied to you. Okay, so actually, yan ang opening ng letter ni Apostle Peter sa mga Christians suffering. Right? Pero simula-simula pa lang, Trinitarian na yung pagbati niya. Di ba? Doctrinal na yung pagbati niya. Okay? So, makita natin dito yung, mas ma-appreciate natin yung work of the Trinity in saving us. Okay. So, yeah, let's continue. Question number 25. Unless, if you have some questions, you can interrupt me before I proceed. Pero kung wala nang tanong, okay, so question 25. Ngayon, since there's only one God,
Related naman ito sa question 24. Why do you speak of three persons? Father, Son, and Holy Spirit. So, malino yun ha. Meron lang isang Diyos. Deuteronomy 6:4. Listen, Israel, the Lord our God, the Lord is one. And then 1 Corinthians 8:6. Yet for us, there is one God, the Father. Tingnan nyo ha. One God, the Father. So gagamitin ito ng iba na like yung Iglesia ni Cristo. Sabihin, kita mo, yung Diyos ay yung God the Father. All things are from Him and we exist for Him. And there's one Lord. And then parang dinidifferentiate nila, okay, God, ito, Lord, hindi siya God. Pero tingnan niyo, there's one Lord, the Lord Jesus Christ. All things are through Him. And we exist through Him. So parallel, halos pareho lang din ang sinabi about God the Father. Okay? So there's one God. Pero why do we speak of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit? So, sagot, because, sino pwede magbasa ng sagot sa question 25? Ako po, Pastor. Okay, thank you. Because God has so revealed Himself in His Word that these three distinct persons are the one true eternal God. Okay. So, basahin mo natin yung sagot sa Tagalog. Kung isa lang nga ang Diyos, sapagkat sa ganitong pamaraan, pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang salita. Ang tatlong magkakaibang mga persona na ito ay siyang nag-iisa, tunay at walang pasimula at walang hanggang Diyos. Okay, so paano doon natin, why do we speak of the Trinity? Why do we believe na mayroong isang Diyos tatlong persona? Ang dahilan? Because God revealed Himself in His Word this way. Kung wala bang Bible, kaya ba nating malaman? Meron ba tayong capacity na malaman na mayroong Diyos at isang Diyos at tatlong persona? Is that possible to happen? Hindi po. Hindi, right? Kaya mo bang tumingin sa galaxy or sa nature tapos makakita ka na ebidensya, isang Diyos, tatlong persona. That's impossible, right? So, yung doctrine na ito comes to us and we believe this only because of special revelation. So, kanina pinapaliwanag natin. Pero, of course, maybe some of you or yung mga kaibigan natin na galing sa iba't ibang religious groups, they're not convinced sa doctrine na ito. Or maybe some of you are listening right now sa Facebook Live, pero you have objection dito sa doctrine nito. So let's look at some passages. Okay? Look at Matthew 3:16 to 17. So, impossible na yung oneness na isang persona lang dito sa baptism ni Christ. Kasi magkakaiba eh. Si Jesus yung binaptized, and then si Jesus, and then yung Holy Spirit descending like a dove, tapos meron nagsalita. God the Father, this is my beloved Son. Diba? Hindi pwedeng sabihin na God the Father is God the Son. Yung God the Father, kakausapin niya sarili niya, magiging God the Son siya. So, it doesn't really make biblical sense, yung modalism. And then, Matthew 28:18 to 20. Pansinin niyo to And we know this as the Great Commission. Pero, we sometimes overlook yung baptismal formula. Ano nakalagay doon? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ilang persona binabanggit dito? 3. Pero bakit in the name? Bakit hindi in the names? 3 pangalan. Isang singular na pangalan. So makita natin yung unity dito sa Trinity. Okay? So what else? Kapag mayroon kayo you can interrupt me. Tutuloy-tuloy lang ako kung wala kayong question, wala kayong gustong idagdag. Okay? John 14:26. The counselor, sino yung counselor? The Holy Spirit. And sino yung nagpadala ng Holy Spirit? The Father.
pinadala yung Holy Spirit in the name of Jesus, in my name. So we'll teach you all things and remind you of everything I have told you. Okay? So the Father, the Son, and the Holy Spirit working together para sa atin. And then ganito sa John 15:26. Okay? Kanina, the Father will send the Holy Spirit. Ngayon naman, Jesus will send the Holy Spirit. I will send to you. And then from the Father. Okay, so si Christ sent by the Father to us. And then yung Holy Spirit sent by the Father and sent by the Son. Kaya tinatawag din siya the Spirit of God and then the Spirit of Christ. And then usually marinig natin ito sa dulo ng worship services, the grace of the Lord Jesus Christ. Trinitarian, yung benediction nito. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God. Pagka ginagamit yung God, it usually refers to God the Father, if not for the three persons sa Trinity. Pero ito, obviously, God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So, hindi mo pwede sabihin na the Holy Spirit is just a force or an energy. Okay? Kasi pare-pareho na may personality, personhood, yung bawat person of the Trinity. And then ito pa, Galatians 4:6. And because you are sons, God sent the Spirit of His Son. The Father sent the Spirit of His Son into our hearts crying, Abba, Father. So, just try to let yung mga passages na to, alam naman natin naintindihan naman natin Trinity, pero sometimes we don't appreciate yung ginagawa ng Diyos, revealing Himself to us as Trinity. Hindi natin siya, akala natin it's just intellectual. Pero ang gusto ng Diyos sa pag-aaral natin ngayon, yun talagang maranasan natin. Ito yung Diyos natin. Ito yung Diyos na lumikha sa atin. Ito yung Diyos na nagligtas sa atin. Ito yung Diyos na communing with us. Yung gusto niya na maging intimate tayo sa Kanya every day. Okay? Titus 3:5-6. He saved us. Tingnan niyo to yung work of salvation. Not just by the Son. Through the washing of regeneration, renewal by the Holy Spirit, He poured out His Spirit on us abundantly through Jesus Christ. So God the Father, God the Son, God the Holy Spirit working for our redemption. Okay, any question about this? Any questions sa mga passages? So hindi ko pa pinapakita yung mga passages na referring to Jesus Christ as divine, the Holy Spirit as divine. Pero when we go, kapag pinag-aralan natin yan doon sa mga susunod na Lord's Days, ay mas titingnan natin yun. Pero ang goal ko lang dito, ipakita na ito yung mga passages na makita natin the Father, the Son, the Holy Spirit united in their work of redemption para sa atin. Okay, anything na habang binabasa natin to, habang pinag-uusapan natin to, is there anything being stirred in your heart? And ano yun? You can freely share sa group. Paano nyo ngayon nakikita na this is not just like academic, seminary, or theological school level stuff? So na kailangan kahit mga ordinary Christians concerned sa ating everyday life, kailangan talaga natin na pag-aralan yung Trinity. Okay? Any reflection before we close with just some significance? Pag-usapan natin significance ito mamaya. So, pwede pong try po. Yan, JM. So, dito po, siguro po yung kagandahan po na napag-aaralan natin ito, nakikita po natin kung paano yung tatlong persona po ay kumikilos sa pagliligtas sa buhay ng isang mananampalataya. Nakikita po natin na kung paano iniingatan. Katulad po yung comfort na yung sa one,
dun po sa Trinity na iniingatan ka ng Ama, and then yung binili ka ni Jesus, and then yung banal na Espiritu ay kumikilos sa atin at para magpakita na merong great comfort, and makita natin na merong tatlo na nagmamahal sa atin. Isang Diyos na may tatlong persona na nagmamahal sa atin and kumikilos para hindi ka mawala doon sa iyong sa iyong kaligtasan, and then magpatuloy ka para sa iyong kaligtasan po. Parang ganun po yung nakita ko po. Yeah. Thank you. How about others? Ako po, Pastor. Yeah, Irish. So, mahalaga po yung doctrine ng Trinity. Kasi po yung understanding natin of who God is, magre-reflect siya paano tayo mamuhay at paano tayo maglilingkod sa Diyos. And even paano tayo mananalangin. Kasi di ba po, every time pag nagpe-pray, minsan mali-mali po yung prayer, yung address kung kanino tayo nananalangin. So, mahalaga po na makita natin yung distinct, yung pagiging distinct ng tatlong persona ng Diyos. Tsaka yung ano yung mga works nila. So that magkaroon sa ating pagsamba sa Diyos or sa ating pananalangin, maging tama rin yung ating pagsamba. Hindi kung ano lang yung gusto natin na way, kundi kung paano ni-reveal ng Diyos yung kanyang sarili. Ayun yung gagawin natin. So mahalaga po siya. Yeah, thank you. Maituro, maaral at talagang ipaalala sa mga mananampalataya. Okay. Ako, Ano pa? Pastor. Sige, Aldrin. Sa akin tinuro sa akin ni Lord ngayon kung paano yung mga, kasi itong Trinity sabi nga komplikado, mahirap i-illustrate, and ako personally bilang nagtuturo din sa mga small groups at nag-share din ng gospel sa iba. Parang kadalasan mabibring up to ng ng mga tinuturuan mo or ng mga hindi Kristiyano, question about the Trinity. At minsan pagdating dito, parang crunch time na pagdating dito sa mga ganitong tanong. And we try to explain kung parang and try to illustrate using mga illustrations nga para mas madaling ipaliwanag, wherein mas lalong parang hindi nagiging biblical yung approach natin. So salamat sa Lord na yun nga tinuro niya sa akin na how to simplify, how to just tell them kung ano yung stipulated sa Bible, and wag nang masyadong gumamit pa ng ibang mga technical na mga illustrations or items, and tsaka gamitin lang yung word of God for explanation din. Okay. Thank you, Aldrin. Pastor. Okay. Sige, Roderick. Siguro nakita ko doon yung implication din po nito sa salvation natin ng tao. Kasi yung Trinity yung salvation ay ginawa ito ng tatlong persona. So kailangan ay yung pagkilos ng tatlong persona doon sa salvation ay makikita rin sa tao. Yeah. Kasi yung iba nagsasabi talaga sila na niligtas na ako ni Kristo. Pero ang tanong kasi doon, yung working ng Holy Spirit, kung minsan hindi nakikita doon. So ibig sabihin ay pwede bang ligtas ka pero hindi kumikilos yung Holy Spirit? Walang pagkilos. So, yeah, okay. Parang so dapat yung makikita yung pagkilos ng tatlong persona doon. Ito yung Holy Spirit. Kaya yun po yung implication siguro sa salvation po nung Trinity talaga. And paano ka maliligtas kung hindi mo pinaniniwalaan na si Kristo ay Diyos? Anong kapangyarihan ng isang tao kahit parang super
Superman pa yan, di ba? Pero walang kapangyarihan ng Diyos, it's really impossible to save us. Yes po. Yes. Yeah, question. Mahalaga ba na ituro natin sa mga non-Christians in sharing the gospel na naniniwala tayo na mayroong isang Diyos at 3 persona? O sa kanila lang yan. Pagka naging Christian na sila, sa kanila lang natin sabihin sa kanila. Like halimbawa, yung pagiging Diyos ni Kristo. Yun nga po, sir, madalas na nabibring up pag non-Christian yung mga kausap mo. Parang titirahin ka nila sa ganyan. Kaya iwasan ba natin yun? O pwede na natin dapat natin ituro sa mga non-Christians in sharing the gospel? Yung doctrine of the Trinity. Hindi naman kailangan katulad nito na pag-aaral na ito. Pero sasabihin na natin, ito yung sinasabi ng Biblia. Mayroong isang Diyos, mayroong 3 persona. Right. It's important. Pwede na po, Pastor, sabihin kaagad, i-discuss po kaagad. Kasi ngayon po, Pastor, medyo mas mabilis na din po yung mga sa social media. Katulad po yung mga nagpo-post po yung mga INC. Mas marami na nga po yung mga Muslim po ngayon. Marami na rin po. Nagpo-post na rin po sila. Masyado na pong mabilis din po yung transfer ng So, ngayon sa tingin ko, mas kailangan i-tackle kagad natin sa mga pinipellowship natin, sa mga taong sinishare natin. Kailangan na rin po kagad. Yeah, kasi akala ng iba parang pare-pareho lang eh. Di ba? Pare-pareho lang naman yan. Basta naniniwala naman lahat yan sa isang Diyos. So, mahalaga simula pa lang ipakita na natin na ito yung biblical faith. Ito yung biblical doctrine of God. Actually, meron isang gospel tract na translate sa Tagalog na meron tayong kopya nito sa church eh. So if you want to get some copies, mag-message lang kayo and I'll connect you kung saan kayo makakuha nito. Ito yung ang buhay ayon kay Jesus. So actually simula pa lang nito, it's about the Trinity eh. Parang yung pattern ng gospel presentation, 3, 2, 1. So yung 3 lang sabihin ko Ang Diyos, God is a loving union of 3. Ano agad yun Opening agad. Ito ang Diyos. He revealed Himself as Trinity. So isang Diyos, 3 persona. Ito ang Diyos ayon kay Jesus, isang mapagmahal na buklod ng 3. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. So this is a gospel presentation. And sometimes we parang baka lalong maguluhan sila, baka maging hindrance pa yun para tanggapin nila yung gospel. But kahit naman gaano kagaling yung presentation natin o gaano kasimple o kung komplikado, alam natin na hindi nakasalala yun sa galing natin o sa talino ng kausap natin. Na talagang yung revelation of God na nakasulat sa Bible, talagang mauunawaan lang yun ng tao, spiritually speaking, kapag bubuksan ng Diyos yung kanilang mata. So, wag tayong parang matatakot o mag-aalala kung ituturo natin ito sa mga non-Christians or kahit sa mga Christians na parang sobrang mahirap intindihin. Meron nga ako nakita isang post sa Twitter na parang like minsan 'di ba pagka mga kabataan parang minsan parang sobrang sinisimplihan natin yung pagtuturo sa kanila ng Bible. And sabi niya na nag-aaral nga yan ng chemistry, nag-aaral yan ng physics, nag-aaral yan ng advanced math. 'Di ba parang they can take when we teach them yung theology, kahit yung Trinity. After all, it's not just a matter of the intellect, it's a work of God. So, I just want to close with some yung 3 observations na nakita ko kung bakit ito mahalaga. So, bakit mahalagang pag-aralan? Una, kasi this is how God reveals Himself. Di ba? Kung pinapakilala niya yung sarili niya sa atin as Trinity, di kilalanin natin siya as Trinity. Di ba? Hindi natin pwede sabihin, hindi para sa akin yan. No, it's for you. And then pangalawa,
God relates to us as Trinity. Di ba? We are children of God, the Father. We are followers of Christ the Son. We are the temple of the Holy Spirit. Okay, it's not just about our relationship with Jesus. It's our relationship with all three persons sa Godhead. And then, and this is very comforting. Okay? Yung una, sige, babalikan ko lang kasi yung iba, akala nila, yung parang nagiging man-centered yung approach natin sa buhay ngayon kasi ay nilikha ng Diyos ang tao kasi merong kulang sa kanya, kasi nalulungkot siya. Di ba? Pero if this is humbling, kapag nakita mo na God reveals Himself as Trinity, kasi kahit pala walang tao, kahit pala hindi niya nilikha ang tao, is already sufficient. Di ba? Is already experiencing yung joy, yung love within yung fellowship ng Trinity. Hindi ako kailangan ng Diyos. Hindi ka kailangan ng Diyos. Okay, so God created us as an overflow of that love para sa atin. Okay, so that's God-centered worldview. And then pangalawa, God relates to us as a Trinity. So God invites us na lumapit sa Kanya, to be in communion with Him, to experience intimacy with Him. Yun yung nais ng Diyos for us. Not just to study Him, not just to know Him intellectually, but for us to have an intimate and deep communion with Him. And then pangatlo, God redeems us as Trinity. Diba? Ang Diyos ang nagplano ng kaligtasan natin. Si Kristo yung gumawa para bayaran yung kasalanan natin at ilapit tayo sa Diyos. At yung Holy Spirit, ang unti-unti nagbabago sa atin, tumutulong sa atin sa paglaban sa kasalanan. And so, this is comforting. This is giving us rock solid assurance to live every day na kahit anong mangyari. Some of us are struggling big time sa kasalanan. And some of us are doubting yung parang sobrang anxious, sobrang fearful kasi ang daming suffering, di ba? May pandemic. Pero if we know na God, the Father, the Son, the Holy Spirit, nagtutulong-tulong para tayo ay iligtas, para tiyakin na makakating tayo sa dulo and we will experience yung fullness of His salvation when Jesus Christ returns. This is comforting for us. So, yung doctrine of the Trinity is not just for intellectual curiosity. We study this to give us the comfort na kailangan natin sa araw-araw. Okay? So, let me close with this quote from Kevin DeYoung. So, with a biblical understanding of the Trinity, we can say, ito sinabi ko rin kanina, that God did not create in order to be loved. Na parang kulang ng nagmamahal sa Kanya para makumpleto siya. No, but rather, God created out of the overflow of the perfect love that had always existed among the Father, Son, and Holy Spirit, who ever live in perfect and mutual relationship and delight. And what love, what grace, na pinili tayo ng Diyos, iniligtas tayo ng Diyos para ano? Para maranasan natin yung perfect love na yun. Para maranasan natin yung delight, yung relationship na meron ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. And this is the height of the blessing we have received. Na minsan parang nainggit tayo sa iba, ay sila pinagpala, ako hindi masyadong pinagpala. Di ba? Pero kung alam natin kung anong ginawa ng Diyos, anong binigay ng Diyos sa atin, we can say with Paul sa Ephesians 1:3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing." At yung pinakamalaking pagpapala na tinanggap natin ay yung maging kaisa tayo ng Diyos. And experiencing that love and joy and peace, not just in this life, but for all eternity. Okay? Any question? Any other reflection before we close in prayer?
Yeah, okay lang po na tahimik kayo. Na talagang there are times na we need to respond in silence and just enjoy meditating and reflecting dun sa wonder of how God revealed himself to us. But if you have some thoughts na gusto po ninyong i-share, some personal realization or application or question, pwede rin. Pas. Yeah. Meron lang akong naalala kasi yung kahalagahan ng Trinity, lalo na po pagdating sa worship. Meron kasing mga churches ngayon na yung content ay talagang tawag dito, wala dun yung Trinity kasi at saka ay tawag dito, hindi talaga sila theologically sound. I mean, biblically. Katulad na lamang nung mga kanta na naririnig ko, ewan ko lang kung naririnig ng iba sa atin, na may lyrics na walang langit kung wala tayo. Parang English kasi po siya. Wala, parang hindi masaya ang Diyos kung wala tayo. Parang ganun. Pero mga ganung lyrics. So, yeah. What a beautiful name ba yun? Yan po. Yan po yun. Parang, yeah. Kaya hindi namin kinakanta yan sa church. Sa amin, actually, kinanta yan ng one time nang nagpaawit. Pero sabi ko, parang may mali. Hindi ko na pinaulit. Yeah. Okay. Yeah, we have to be discerning. Doctrinally discerning sa mga kinakanta at tinuturo natin sa church. Okay. Okay, anything else? Paano kayo nagkaroon ng greater appreciation sa pag-aaral ng theology? And hopefully ay mag-start ito na talagang doon yung longing ninyo to study more. Totoo. Sa akin po, sorry, sige po. Sino yun? Si Roderick ba ulit? Lala? Ako po, sige po, Ako po muna. Okay. Sa akin, parang it made me appreciate more yung mercy ng Panginoon. Kasi parang when you come to think of it, these doctrines and everything about God is para siyang mind-blowing I mean, like, it's too great. Parang he's too awesome, he's too huge, he's too big. And then the fact is he's gracious to me. So parang it reinforces more yung position ko before God that ang layo-layo, parang sobrang laki niya and sobrang liit ko, pero I'm loved. So parang it appreciates me more yung knowing these things, parang reinforces more yung appreciation ko for His mercy. Na parang even in this little way, parang somehow, you just get a glimpse of who He is. Pero parang, whoa, parang grabe. So it's humbling and at the same time, again, appreciation and gratitude for His mercy. Amen. Yeah. So mas mamamangha tayo sa ginagawa ng Diyos para sa atin. And so for next week, pag-usapan natin, we'll focus more on God the Father and His work of creation. Okay? Hope to see you next week. I can still invite others to join.
And Pastor Marlon, can you close us in prayer? And then, wag mo na kayong Yes. alis pagkatapos ng closing prayer. Mhm. Request ko lang, i-turn on yung camera ninyo. Mag-picture taking lang tayo. Okay? Okay. Let's pray. Panginoon, sobrang salamat sa gabi pong ito. Sa meaningful and fruitful na Bible study, Panginoon, sa Heidelberg Catechism. Matagal siyang document pero ito pala ay talagang nagbibigay sa amin ng malaking katotohanan para mas lalo ka naming makilala, Panginoon. Kaya salamat po sa biyayang ito ng pagtuturo o pag-aaral tungkol dito. We pray, Lord, na hindi lang po ito intellectual exercises o kami dumadami yung aming nalalaman. Lalo tigit, O Diyos, ay patuloy mong ilagay sa puso namin yung kasiyahan, kasabikan, na lalo ka pang makilala at ibahagi ka pa namin sa mga tao, ito man ay sa mga believers o unbelievers, Lord. Bigyan mo kami ng wisdom, ng karunungan kung paano po namin ituturo ng matapat at may kapangyarihan ang iyong salita galing din sa banal na Espiritu na persona mo, Panginoon, upang ang iyong pagliligtas, ang mabuting balita ng Panginoong Yesus ay patuloy na lumaganap sa mga tao, Panginoon, na wala pa sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoong Diyos, ang gabi pong ito at sa aming po paghiwa-hiwalay papunta sa aming sa tahanan na. Panginoong Diyos, ay maranasan po namin patuloy ang iyong pangunguna, pagkilos at pagkatagpo sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Salamat din po sa patuloy na katiyagaan, karunungan at pagpapacilitate ni Pastor Derek sa gawain ito, Panginoon. We look forward sa mga susunod pang mga Tuesday. Ay patuloy mo po kaming i-lead, Panginoon, sa masaya at kasiyahan ng puso na mag-aral sa iyong salita, Panginoong Diyos. Salamat po sa kabutihan mo. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin ng may pagpapasalamat, pagpupuri sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.